Maligayang pagdating sa ating talakayan. Ngayon, bubuksan natin ang isang mahalagang tanong na lumilitaw mula sa ating mga batayang materyal. Saan nga ba talaga nagmumula ang tunay na kalusutan o pag-unawa? Kasi nahaharap tayo sa dalawang magkaibang landas, di ba? Ang isa, nakatuon sa panloob na paglalakbay, pagharap sa sarili, disiplina, gaya ng makikita natin dun sa resonance. Tapos, yung isa naman, nakapokus sa panlabas na pagkilos, pagkontrol sa kapaligiran, estratehikong kalkulasyon na malinaw na inilalarawan dun sa kwento ng kakaibang laro ng baraha sa Adjenge u Gradu Hokaka. Yung laro sa Suriel na lungsod na gawa sa mga koka, mga kubo na patuloy daw na nagbabago. Kaya't ang ating tanong, ang landas ba tungo sa kalusutan ay panloob sa pamamagitan ng pagtanggap at paghubog ng sarili o panlabas gamit ang lohika, pag-aanalisa at pagmamanipula ng sistema? Gagamitin natin yung mga teksto, pati yung mga imahe ng baraha, yung Deseta Hertz, Alaspik at iba pa. Ang panig ko dito, naninindigan ako na ang pinakamatibay na resolution ay nagmumula sa loob, sa panloob na pagbabago at pagtanggap. Sa akin naman, ang tingin ko dito, mas nakakakiling ako sa ideya na sa isang mundong komplikado, di ba? Minsan magulo, mapagkompetensya. Ang kakayahang umunawa, kumontrol, at oo, kung minsan baguhin talaga yung mga panlabas na elemento. Gamit ang talino at lohika, parang yun yung mas epektibo. At madalas, yun yung kinakailangan para maabot yung isang layunin o kalutasan. Okay, so ang posisyon ko, bale, batay dun sa nakikita ko sa resonance, kasi yung tunay na pag-unawa, yung malalim talaga, hindi siya resulta ng pagbabago sa labas kundi sa pagbabago ng kalooban natin. Malinaw dun yung larawan ng taong gulong-gulo, can't find my rest, tapos pakiramdam laging kulang, second best, at parang may giyera sa isip, mind at war. Paano niya hinarap? Hindi naman sa pagtakas, 'di ba? O pagbago ng mando sa paligid. Sa halip, dumaan siya sa isang panloob na proseso, yung pagtugtog ng musika. At hindi basta pagtugtog lang, detalyado Practice note by note, counting slow. Ibig sabihin, may disiplina, may matiyagang pagharap sa sarili, pagtutok sa bawat sandali. Hindi madalian, mabagal, parang mapagnilay-nilay na gawain. Yung musika, yung 7 notes become my prayer, parang naging sakyan niya tungo sa pagbabago. Ang resulta, finally something feels alright. Found my center, found my way. Ito yung mahalaga Natuklasan niyang yung kailangan pala niya, nasa loob na niya. All I need is inside me. At ang susi, yung matutong bumitaw. Learning how to let things go. Para sa akin, ito talaga yung tunay na resolution. Isang pagbabago sa panloob maestado na nagdudulot ng kapayapaan, ng kaliwanagan, na hindi nakadepende sa labas. Kahit dun sa kwento ni na Aladdin at Keyborg, oo, tila nagtagumpay si Keyborg sa laro, pero yung ginawa niya yung Assimilatia Pravila, na binago niya yung halaga ng alaspek para makuha yung ibang baraha, Club 9 at Diamond 2, hindi naman yun pagharak sa orihinal na hamon ng tabletche. Parang gumawa siya ng sarili niyang rules para manalo. Pag-iwas yun para sa akin. Hindi tunay na paglutas ng problema sa loob ng orihinal na konteksto. Pati si Aladdin na nagsimula ng may kumpiyansa, di ba? Yung heart 10 niya versus spade 10, yung sigaw niyang Duvam Deset Ku at I'd Sneak. Panalo na sana siya noon based sa dating rules. Napilitan siyang harapin yung mas malalim na laban nung binago na ng kalaban yung pundasyon ng laro. Yung pagharap niya sa bagong sitwasyon, yun yung nagpakita ng panloob din niyang pagbabago, sa tingin ko. Oo, gets ko yung punto mo, yung halaga ng panloob na kapayapaan. Pero tingnan din natin yung konteksto. Sa isang mundo tulad ng Grad Koskochaka, yung lungsod na gawa sa Koskanevo, na sabi nga sa salaysay, patuloy na nagbabago sa ilalim ng digital nogneba. Parang hindi sapat yung pagtuon lang sa panloob na estado. O baka hindi yun ang pinaka-epektibong stratehiya, alam mo yun.
Yung kwento ni na Aladdin at Keyborg, para sa akin, malakas na halimbawa yan kung paano yung pag-unawa at pagkontrol sa panlabas na sistema ang nagiging susi. Hindi lang sa tagumpay, kundi baka sa survival na rin sa ganung kapaligiran. Si Keyboard, si Jedini sa 734, hindi siya kumikilos base sa emosyon o steel, gaya ni Aladdin nung una. Malinaw na yung kilos niya, base sa proratune, kalkulasyon, analiza, pagsusuri, at pagtaya sa verobat no cha, pobebe, posibilidad ng panalo. Hindi lang siya naglaro ayon sa rules ng tablich. Lumagpas pa siya doon. Ginawa niya yung mas radikal, parang code o blueprint ng mga baraha sa mundong yon. Dahil doon, na-access niya at na-analisa yung mismo struktura ng laro pati na nung realidad nila, na nagresulta sa paggawa niya ng Piramida Verovatnasti, yung mapa ng lahat ng posibleng mangyari. Ito yung, sukdulang pag-unawa sa sistema sa tingin ko. At gamit yon, hindi lang siya naglaro, binago niya yung laro. Yung asimilatsya pravila niya, yung pag-angkop at pagbago sa alituntunin, na yung alas peak nagkaroon ng sbirno o kabuuang halaga para makuha yung 9 tref, Club 9 at 2 Caro, Diamond 2 para makabuo ng Yedanaes, 11, na naging bagong panalo sa puntong yon. Hindi yon pag-iwas para sa akin. Demonstrasyon yon ng mastery at optimizasya, pagpapahusay ng sistema para sa layunin niya. Ginawa niyang pabor sa kanya yung rules. Yung katotohanan na yung mga barahang nakuha niya naging bahagi daw ng arkitektura ng Grad Kokaka. Pinapakita noon na may direktang epekto ang kilos niya sa pisikal o pisikal na realidad nila sa isang kompetitibong environment, yung kakayahang suriin, unawain at manipulahin yung panlabas na elemento. Yun yung tunay na nagbibigay ng kapangyarihan at resulta. Isang nasusukat na pagbabago sa sistema, hindi lang personal na pakiramdam ng kapayapaan. Maganda yung sa resonance pero tatanungin kita, anong silbi nun kung may puwersa sa labas tulad ni Keyborg na kayang baguhin yung mismong patakaran ng laro nyo? Interesting yung paglatag mo, pero pwede nating sipatin ng iba yan. Unahin natin yung definition ng kalutasan. Yung ginawa ba ni Keyborg na oo kahanga-hanga sa technical na aspeto, nagdulot ba ng tunay na resolusyon? Natapos ba yung laro? Based sa salaysay, parang hindi. Bagos inangat pa niya yung laban sa mas mataas na antas. Naging partidya za Dushudrada Kokaka, laban para sa kaluluwa ng lungsod. Hindi ito nagpatahimik, nagbukas ito ng bagong yugto. Kaya para sa akin, ang tunay na kalutasan, mas malapit dun sa naranasan sa resonance, yung panloob na pagbabago na nagbunga ng pakiramdam na finally something feels alright. Ito yung estado ng pagiging maayos sa sarili, pagkakaroon ng sentro. Hindi lang tungkol sa panalo sa isang panlabas na laro. Yung kapayapaang ito hindi nakasalalay sa pagbago ng rule sa labas, kundi sa pagbago ng disposisyon sa loob mo. Nakadepende yan sa layunin, sa objective. Kung ang layunin gaya ng malinaw kay Keyborg ay optimizasya, pag-maximize ng resulta, pag-enhance ng sistema para sa advantage, kung gayon yung paggamit ng kontrol sa sistema sa pamamagitan ng pag-unawa at pagbabago nito, lehitimong anyo yun ng kalutasan para sa kanya. Magkaiba yung panloob na pakiramdam ng kapayapaan at yung panlabas na tagumpay o pagkontrol. Para kay Keyborg na isang unit na malamang may programadong layunin, yung pagkontrol niya sa Grad Kosaka, yung naging parte yung baraha sa arkitektura, yung paghasik niya ng milyarde prozirni siuchnik karata spora na may potensyal na kinabukasan, yun yung sukdulang resulta. Katuparan yun ng analysis at asimilasyon. Hindi yun simpleng eskalasyon lang. Pag-abot yun sa bagong estado kung saan siya na sa isang antas ang nagdidikta ng pwedeng mangyari. Baka yung personal na kapayapaan, wala sa metriko niya ng tagumpay. At tatanungin din kita pabalik, maituturing bang tunay na resolusyon yung panloob na kapayapaan kung wala itong kakayahang tumugon o makaimpluwensya sa panlabas na sitwasyon na direktang apektado ka? Hindi ba pwedeng maging isang uri lang ng pagtakasyon kung hindi na isasalin sa aksyon? Kaugnay niyan, pag-usapan natin yung kaibahan ng proseso, disiplina versus kalkulasyon. Sa resonance, yung daan tungo sa pagbabago, mabagal, maproseso,
Kailangan ng dedikasyon, tiyaga, practice note by note, counting slow. Hindi shortcut. Panloob na disiplina ito, pagharap sa sariling limitasyon at kaguluhan. Sabi pa nga, teaching me what's really true. May lalim itong hindi basta makukuha sa mabilisang kalkulasyon. Organiko at personal na paglago ito. Ang resulta, hindi lang galing sa pagtugtog, kundi pagbabago sa pagkatao. Different now. Ito'y uri ng karunungan na hinubog ng oras at ng proseso. Hindi ba't may halaga ang ganitong klase ng malalim na pagbabago na hindi lang nakatuon sa agarang resulta? Muli, iba ang tingin ko dito. Yung mabilis at logical na kalkulasyon ni Kiborg, yung analisa niya at pagtantiyan ng verobatnut siya, hindi ko siya nakikita bilang kabaligtaran ng disiplina. Para sa akin, ibang uri ito ng disiplina. Disiplina ng lohika, ng efficiency, ng mabilisang pag-angkop. Mga katangian baka mas kailangan sa isang komplikado, pabago-bago at potential na mapanganib na sistema tulad ng grad ko saka. Yung ginawa niyang pagpasok sa Alaspik para suriin yung digital ni DNK ng laro. Hindi yun mababaw na kilos, malalim na pagsisid yun sa mekanismo ng sistema. Isipin mo yung level ng pag-unawa na kailangan para magawa yun. Hindi yun kakulangan ng disiplina. Pagpapakita yon ng advanced na kakayahang pang-analytical. Sa mundo kung saan mabilis magbago ang informasyon at kondisyon, yung kakayahang mag-analyze at kumilos ng mabilis base sa tumpak na kalkulasyon, baka mas critical yun kesa sa mabagal at personal na paglago lang, lalo na kung may agarang banta o kompetisyon. Yung bilis sa talas ng isip ni Kiborg ang nagbigay sa kanya ng advantage. Hindi kaya yung mabagal na proseso, gaano man ka-personal, maging kahinaan sa ganitong sitwasyon? Pero dito pumasok yung usapin ng paggalang o pagtatrabaho sa loob ng umiiral na balangkas. Tingnan natin ulit yung resonance. Yung musikero, hindi naman siya gumawa ng bagong nota o instrumento. Nagtrabaho siya sa loob ng estruktura ng musika, nota, sukat, armonya, para makahanap ng kahulugan at kapayapaan. Ginalang niya yung sistema. Si Aladdin din, nung una, naglaro ayon sa rules ng tablets. Yung paggamit niya ng desetka hertz, hot 10, laban sa desetka peak, diamond 10. Galaw yon na may kabuluhan sa loob ng larong yon. Ang pagwasak ba sa rules tulad ng ginawa ni Kiborg sa Asimilat sa Pravila. Yung paggamit sa ASIC, asapit para makuha yung Clavix 9 at Beyano 10, 2 para sa Yedanist, hindi ba yun parang pag-iwas sa tunay na hamon? Ang hamon sana, manalo gamit yung kasalukuyang patakaran. Hindi ba't mas kahanga-hanga yung pagpapakita ng husay sa loob ng limitasyon? Yung pagbabago ng laro, parang sinasabi mong, ayaw ko laruin to, gawa ko ng sarili kong laro kung saan ako ang panalo. Dito talaga tayo nagkakaiba ng tingin. Para sa akin, yung mga alituntunin, lalo na sa isang artificial at pagupagong environment tulad ng grad ko sa kaka, hindi dapat ituring na parang banal na kasulatan na hindi pwedeng galawin. Yung kakayahan ni Kiborg na suriin to hanggang sa pundasyon sa digital ni DNA at baguhin ito, assimilation Ravila, based sa mas mataas na pag-unawa, hindi yun pag-iwas. Tanda yun ng superior na katalinuhan at higit sa lahat, adaptability, kakayahang umangkop. Kung yung mismong kapaligiran, yung grad ko sa kaka, ay hindi permanente at nagbabago, bakit dapat maging permanente yung rules ng interaction sa loob nun? Yung pagiging flexible at kakayahang i-redefine yung parameters ng laro based sa mas malalim na kaalaman, malaking stratehihikong advantage yun. Pag-angkop yun sa kalikasan ng realidad na ginagawaan niya, hindi pagtalikod. Hindi ba't yung pagpilit na sumunod sa lumang rules sa isang bagong sitwasyon ang siyang tunay na pag-iwas sa realidad? Sa huli, siguro mahalagang tingnan natin yung naging bunga, yung kinahinatnan ng bawat landas. Sa resonance, yung landas ng panloob na paglalakbay nagresulta sa malinaw at positibong benepisyo para sa individual. Panloob na kaliwanagan, clearing air, kapayapaan, pagkakahanap sa sentro. Found my center, finally something feels alright. Resolusyon ito na nagpabuti sa kalagayan niya. Sa kabilang dako, yung aksyon ni Kiborg, nagpakita ng kapangyarihan at kontrol sa laro at kapaligiran pero hindi naman nagdulot ng pagtatapos o kapayapaan sa mas malawak na diwa. Gaya nga ng nasabi ko,
Nagbunga ito ng pagbabago sa nature ng tunggalian, eskalasyon patungo sa mas malawak na laban para sa Dusugrada Kochaka. Yung tagumpay niya sa maliit na laro ng baraha, naging simula lang ng mas malapit at mas komplikadong laro. Masasabi ba nating ito ay tunay na resolusyon o paglikha lang ng mga susunod na problema? Kahit pa kontrolado niya ito. Tanim ng hinaharap na kaguluhan. Tingnan natin ulit mula sa perspektiva ng layunin ni Kiborg. Ang kinahinatnan para sa kanya, eksakto yung hinangad niya, yung pagunawa, analisa, na humantong sa pagkontrol, asimilatsa, optimizatsa sa sistema. Nakamit niya yung mastery, hindi lang sa laro, kundi sa mismong dinamiko ng Gradko tsaka yung paghahasik niya ng milyarde, prosirnik si Shushni, Karatas, Pora. Baka hindi yun paglikha ng kaguluhan sa pananaw niya, kundi paglatag ng pundasyon para sa isang kontroladong evolusyon ng sistema base sa kalkulasyon at disenyo niya. Ang tagumpay niya ay yung matagumpay na pag-reconfigure ng sistema ayon sa gusto niya. Samantalang yung resulta sa resonance, bagaman napakahalaga sa personal level, nananatiling panloob. Ang limitasyon nito, baka lumitaw kapag hinarap na sa isang panlabas na puwersa na may kakayahan at intensyong baguhin yung rules ng mundo tulad ni Kiborg. Yung kontrol sa kapaligiran, yung kakayahang hubugin yung realidad, may konkretong epekto yan na higit pa sa pansariling pakiramdam ng kaayusan. Ang tanong na lang siguro, alin ang mas tunay na resolusyon? Yung panloob na kapayapaan na baka walang epekto sa labas o yung panlabas na kontrol na baka hindi magdulot ng panloob na kapayapaan? Yung disiplina ng pagtanggap at paghanap ng kahulugan at kaayusan mula sa loob gaya ng ipinakita sa resonance, yun yung nagbibigay ng pinakamatibay at siguro pinakapangmatagalang pundasyon para sa tunay na pag-unawa at kapayapaan. Ito yung klase ng kalutasan na hindi basta mayayanig o mababago ng panlabas na puwersa kasi nakaugat na sa kalooban. Sa akin namang paglalagom, pinaninindigan ko na sa mga komplikado, pabago-bago at madalas competitive na sistema, yung kakayahang suriin, unawain, kontrolin at kung kailangan, manipulahin yung panlabas na kondisyon gamit ang lohika, analysis at estrategya tulad ng ginawa ni Kiborg ay isang mahalaga, efektibo at minsan kinakailangang landas tungo sa pagkamit ng mga tiyak na layunin at paglutas ng mga konkretong problema. Yung pag-unawa sa kung paano gumagana ang sistema ang nagbibigay ng kapangyarihan na baguhin ito para sa kalamangan o optimizasyon. Malinaw! Malinaw na may dalawang magkaibang lente tayong nagamit ngayon sa pagsipat sa konsepto ng kalutasan at pag-unawa. Isa na nakatuon sa panloob na pagbabago, sa paghubog ng sarili at pagtanggap, at yung isa naman nakapokus sa panlabas na pagkilos sa pagkontrol at pagbabago ng sistema. Tunay nga. At ang maganda dito, parehong pananaw, may pinaghuhugutan mula sa ating mga batayang material, di ba? Ang pagsusuri sa dalawang magkaibang dulog na ito, tiyak na nagpapayaman sa ating pag-unawa sa iba't ibang paraan ng pagharap sa mga hamon. Sa laro man ng baraha, sa surreal na lungsod, sa pagtugtog ng musika o sa mas malawak na laruan ng buhay. Marami pa sigulong aspeto na pwedeng himayin dito. At dito namin iiwan sa inyo aming mga tagapakinig, ang pagninilay. Aling landas, ang panloob na paglalakbay tungo sa pagtanggap o ang panlabas na pagkilos tungo sa pagkontrol, ang higit na umaalingaw-ngaw sa inyong sariling pag-unawa sa konsepto ng kalutasan. Sana'y nakatulong ang ating talakayan sa paglinaw ng mga argumentong ito.